Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maayos na kalagayan at kalusugan ng mga apektado ng baha. Iginit rin ng Pangulo na handa ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa mga darating pang mga bagyo. May report si Gav Villegas. Pagdating mula sa kanyang work visit sa Estados Unidos, sumabak agad sa trabaho si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtungo siya sa NDRRMC headquarters para personal na alamin ang kalagayan ng bansa matapos ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo at habagat. Kasama sa situational briefing ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya. Binigyan din niya na bago pa man tuluyang pumasok sa bansa ang mga bagyo, nakahanda na ang pamahalaan sa posibleng epekto nito. Kahit nung nasa US pa ako, alam na namin kung ano yung kailangan gawin. Tuloy-tuloy ang proseso ng pagbibigay ng relief, pag-rescue, pagbibigay ng relief, pagbubukas ng mga kalsada, patiyakin na may kuryente ang mga ospital. Nangamba ang Pangulo sa sunod-sunod na suspensyon ng mga klase, kaya gagawan daw ng paraan para makahabol at hindi mapag-iwanan ang mga estudyante. We're finding alternative ways, teaching modes na para sa ating mga bata, sa ating mga estudyante. Siniguro rin ng pamahalaan ang pagtugon sa kalusugan ng evacuees para hindi magkahawaan sa evacuation centers. We are making sure that every evacuation center has it has a medical team composed of national government doctors and nurses and also local government nurses and doctors. Ang trabaho lang talaga sa national ay tiyakin na meron silang sapat na supply ng mga gamit at saka ng gamot. And that's what we are doing now. Pinaalala ng Pangulo na umpisa pa lang ang pagpasok ng 3 bagyo. Kaya dapat maghanda sa posibleng bagyo ngayong taon. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin 100 pa ito na dadating. Pag wag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change, and we are now having to think more, of course, mitigation. Ano yung mga pwedeng gawin para matulungan nga yung mga naging biktima. Pero in the longer term, kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.